Kumusta mga kabibo? Andito na naman tayo sa panibagong episode ng The Bibo Project. At malamang sa puntong ito, ikaw ay magsisimula ng magsulat ng iyong research paper at naghahanap ka na ng iyong research topic or research title. Now, if you are in that point of your student life or student journey, well, ang video na ito ay para sa iyo. Madalas ang isa sa mga challenging part ng paggawa o pagsusulat ng research ay yung paghahanap ng topic or ng title. Ngayon, maraming estudyante ang lumalapit sa research advisor at marami din akong colleagues sa teacher education and even in business industry and also in the psychology industry na lumalapit sa akin at nagtatanong kung ano ang magandang topic or title sa panahon ngayon. And ang ibabahagi namin sa video na ito ay yung pieces of advice na binibigay namin sa kanila. So, mga kabibo, handa na ba kayong matuto? Okay, good. Now, kung nakikita ninyo sa ating screen ay naka-launch na yung tinatawag nating Google page, no? Yung search engine ng Google. Kasi dito namin sila unang dinadirect. We direct this researchers online. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo, Sir, Teacher Ray, bakit po online natin dinadirect yung mga students sa yung mga advices sa paghahanap ng title o topic? Hindi po ba dapat sa physical library? Magandang tanong yan. Okay naman na i-direct natin sila sa physical library. Kaso nga lang kasi, this technique or this step or this way is more accessible. No, when it comes to our researchers, lalong-lalo na kung estudyante yan na marami din ginagawa sa ibang subject, o kaya naman kung professional na yan, na marami din ginagawa sa kanilang trabaho. Kaya dito muna namin sila pinagsisimula, or this is where we direct them first. Okay? So, ito na yung gagawin natin. No? First, you have to write or type a prompt. Now, the prompt that you are going to type is something na patungkol doon sa idea, concept, term na gusto mong pag-aralan na may kinalaman doon sa field mo. Ngayon, kailangan kahit papaano doon man lang reach ka na ng ideas, no? Terms, concept, kasi gagamitin mo siya sa pag-type or pag-create ng prompt dito sa search engine. Ngayon, kung halimbawa sabihin natin, wala ka pang idea or wala ka pang term or concept na maisip, you may depend on those results that will come out once you type that particular prompt. Kasi marami siyang isa-suggest. And from there, pwede ka nang pumili. Yun ang kagandahan nun eh. No? Okay, ngayon, maaaring nagtatanong din yung iba sa inyo, bakit po hindi sa Google Scholar directly? Pwede naman sa Google Scholar or other research website, pero at this point, ito yung way that we find really effective sa paghahanap ng topic. Okay? Alright, so simulan na natin. Ngayon, you will have to type your prompt. Sige, sabihin natin, the prompt that we are using is something that is fixed. We start with the term or the word research on para at least research talaga ang hahanapin ni Google para sa iyo. Halimbawa, sabihin natin, isa sa mga pinaka-trending na ideas ay yung tinatawag nating term na digital literacy. Sabihin na lang natin, yan ang hinahanap mo. At sabihin natin, ikaw ay senior high school student o kaya naman teacher na nagtuturo ng STEM students at gusto mong malaman yung tinatawag dating digital literacy ng mga bata na kumukuha ng STEM or estudyante na kumukuha ng STEM, so you will have to type this prompt. Sabihin mo, si research on digital literacy among STEM, senior, high school students. Now that is your prompt, but never forget to type the word or acronym PDF at the end. Bakit? Kasi itatype mo yung word na PDF kasi idadirect ka na niya na kaagad doon sa document na nagpapakita nung paper tungkol doon sa topic.
or may kinalaman doon sa topic na hinahanap mo. The good thing about finding the PDF is that kompleto siya eh. Most of them, kompleto. Pag sinabi natin kompleto, pina-follow niya na, ipapakita niya na yung tinatawag dating IMRAD-C or IMRAD format. Dagdagan na natin, no? Gawin natin IMRAD-C. Sabi nga nung isa sa ating mga kaibigan na researcher din. And IMRAD-C stands for Abstract, Introduction, Methodology, Results and Discussion, and the Conclusion. Kapag halimbawa, ang nahanap mo na paper ay kumpleto na at lahat ng yon ay available, sinasabi namin sa iyo, Kabibo, jackpot ka na. Bakit? Kasi maraming data ka na or maraming piece of information ka na makikita doon. Kagaya ng tinasabi natin, research design, nandun na. Yung type ng population mo, ba't pinili yung population mo, nandun na. Yung sampling method mo, nandun na. Research methodology, naandun na rin, no? Pati yung mga instrument at pati yung ilang mga pieces of data or information na naging resulta ng pag-aaral ngayon. Pwede mo nang ilagay yun sa related studies mo rin. Di ba? Mas mapapadali. Kaya pagka nagta-type kayo ng prompt, kagaya na nakikita nyo sa screen niyo, this is how it must be. Ngayon, imo-modify mo na lang. Yan. Depende doon sa iyong specialization o depende doon sa strand mo. Kung halimbawa, sabihin natin, ikaw ay ABM, papalitan mo ng ABM. Kung halimbawa, sabihin natin, ikaw ay TVL student or mga TVL students ang inaaral mo, papalitan mo rin yan. Kung halimbawa, sabihin natin, kung gusto mong alamin, digital literacy ng mga estudyante na nagtitake ng teacher education, na nasa college, ipapalitan mo na rin lang yung STEM Senior High School ng pre-service teacher college students. Parang gano'n, no? Ngayon, ito namang digital literacy, pwede mo rin naman palitan yan. Depende sa kung anong idea, term, concept, or construct ang gusto mong aralin. You are just going to do substitution. At marami na research papers ang ibibigay sa'yo na later on ay pwede mo rin lang i-modify, pwede ka mag-substitute ng terms o kaya kung anong mga respondents ang gusto mong kailangan mo para doon sa study mo. So the first step o pinaka-importanting step na dapat mong gawin ay mag-create ka ng ganitong prompt and then you will have to continue with your search. Pindutin natin yung search. Okay. Nakikita natin maraming suggestions. Lahat yan may kinalaman sa digital literacy or has something to do with the concept of digital literacy. Nakikita natin dito yung Eric na webpage. Nabanggit natin yan sa ating isang video na ito ay reputable na source, no? And many, many more. Ngayon, let me just or allow me to use an example here. Okay? That will serve our purpose and for the sake of discussion. Halimbawa, ito, i-click natin ito. Okay? Now, this one is a complete paper. Kita nyo, nasa PDF form siya. Tapos, nandyan yung mga basic information like the title, the researchers, the author, at kung anong year ito pinublish. 2025, bago-bago pa. Okay? Sa related studies, dapat po within 5 years from the date of publication, yun yung mga dapat na pipiliin natin. Alright? Now, kagaya na sinabi natin kanina, let me just walk you through the document. Meron na siyang abstract. Okay? So dito sa abstract, makikita natin, meron siyang konting introduction, which is maganda, priming you, introducing to you what the paper is. Tapos nilagay din dito kung tungkol saan yung research, no? Nakalagay din dito kung sino yung respondents na involved doon sa study, tapos yung tinatawag dating research design, tapos yung instrument na ginamit, at pinakita na rin dito sa abstract yung result. Yun yung kagandahan kapag ka ang hinanap mo ay or na-direct ka doon sa document ng PDF mismo. Yan ang palagi namin sinasabi. Nagkaka-idea ka na ngayon kung anong po pwede mo maging topic. Okay? At syempre, hindi mo naman po pwedeng kopyahin ito verbatim. No? Ngayon, ang gagawin mo, magsa-substitute ka. Ang gagawin mo is, sabihin natin, instead of knowing the literacy competence of senior high school science students,
at Sukoharjo Regency, Central Java, Indonesia. This study is conducted in Indonesia, no? Ang gagawin mo, papalitan mo ito. You're going to remove the latter part. So, ang gagawin mo, sabihin natin, digital literacy competence of senior high school STEM students or ABM students. Depende kung sino respondents mo. Depende kung anong group ang gusto mong pag-aralan, yung digital competence, no? Ganon. Pero ako, ang suggestion ko dito, you may modify like transfer words, like sabihin natin, dagdagan mo ng determination of digital literacy skills. Hindi na competence, no? Skills na. Bakit natin kailangan palitan? Kasi para maiwasan natin yung sobrang pagkakapareho nila. Kapag sobra kasi silang pareho, medyo we are in danger of being accused of plagiarism. We don't want that to happen, syempre. Okay? So, yan na, may idea ka na. No? At kapag naman hindi mo siya nagustuhan, balik ka lang ulit dun sa, sa results ng search mo at maghahanap ka lang ng maghahanap ng kung ano ang best suitable at makakapag-catch ng interest mo. Ganon, maghanap ng title or topic. Kaya nga mga estudyante, madalas, pagka nagpapasulat na kami ng title or topic, hinihingi na kagad namin mga nasa 5 hanggang 10 para may idea na kagad sila. And mind you, kaya nga dapat nabasa mo yung mga paper kasi na pinagkunan mo ng idea kasi tatanungin ka ng research advisor mo. Anong gagawin mo rito? Paano mo to gagawin? Paano mo i-gather yung data? Sino respondents mo dito? Something like that. Okay? Allow me to walk you through the other parts of this paper. Siyempre, meron siyang introduction. Mas mapapalalim dito yung idea mo, no? ng paper na ito. Okay? And then, ang maganda rito ay, ayun, merong methodology. Okay? Pinapakita na agad dito how they went about doing the paper, doing the study, doing the research. At by the way, dito, kung makikita natin, it is shown here yung kanyang research question. O nagtataka siguro kayo, Teacher Ray, bakit po ganun isa lang po siya? Isang research question lang yan, nandyan, di ba? Okay, ito naman ang masasabi natin dyan, dear learners. Yung naka-highlight ha, it depends on the journal, ilang research question ang gustong ipalagay. Depende sa teacher, depende sa format na napag-usapan ng school at ng department ng research kung ilang research question ang gustong ipalagay. Dito, in this case, isa lang ang pinalagay nila. Pero kasi, pag naglalagay ka ng isang question lamang, see to it na kumpleto na siya in itself. Kahit isang question lang siya. Kumbaga, ang term is encompassing. Malawak na ang kanyang maaabot na magagather na data at masosolve na problema. Kaya maganda na rin talaga na either dalawa or tatlo, ako as a teacher, as a research teacher, as an advisor, yun ang ipagagawa ko sa estudyante. At least 2 or 3. No? Pagka sa mga ganitong publication. Pero pagka halimbawa, research book mismo, at least 3. Lalong-lalo na sa senior high school. Sa college, pwedeng 3 to 4. Okay? Ganon. Ayan. Alright. Nandito na rin naman yung mga findings. May resulta na rin. Ayan. And hanggang sa discussion, conclusion, and of course down to the references. Okay. Basta tatandaan lang mga kabibo, sa paghahanap ng research topic or title, you have to make sure that you have to be very diligent in looking for them. Kailangan maging masipag ka, huwag kang susuko. And you always have to seek for the piece of advice. Consult with your research advisor para guided ka. Kasi at the end of the day, together with the help of the research panel, sila pa rin naman ang mag-a-approve nito. Kaya talagang kailangan, ipaalam mo sa kanila. Lahat ng steps mo, lahat ng idea mo, lahat ng naiisip mo. And mind you please be careful in getting references like this. Kasi baka mamaya predatory journal ang mapapagkukunan mo. Syempre, wala ng credibility yon, hindi na siya reliable. Okay?
Ayun, nawa ay may natutunan kayo sa ating sharing sa episode na ito ng The Vivo Project. At kung nagustuhan yung video, please click like and subscribe na rin po dito sa aming channel para po marami pa tayong matulungan. And please share doon sa inyong mga colleagues, classmates at marami pang nangangailangan ng ganitong information. O paano? See you next video. Paalam mga kabibo.